Pero akong anak sa orihinal na asawa. Anong sabi mo? Harap-harapang pinag-awayan ni na Ella at ng stepmother nitong si Gina. Pinag-agawan nilang ari-arian ng ama at ang tronong nararapat kay Ella. Pero ngayon ay nawalan na siya ng karapatan dahil sa sakim ng stepmom nito. Kahit baliktarin pa natin ang mundo, akong may karapatan ng mga ari-arian ng aking ama. Ang kapal ng mukha mong angkinin ng ari-arian ng asawa ko. Asawa? Kabit ka lang. Hindi kayo kasi sa papel. At saka, niloloko mo lang si Papa dahil sa yaman namin. At kahit sinipa mo na ako paalis sa negosyo, hindi ko hahayaang habang buhay yung aangkinin ng sa amin. Ano ba? Bitawan mo ako. Mahigpit na nakahawak si Gina sa braso ni Ella at bakas doon ang galit sa dalaga. Sabihin mo pang mga gusto mong sabihin. Pero hindi ko isusuko ang mana sa isang katulad mo. Hindi ko hahayaang matalo mo ako. Kat ikaw pang orihinal na anak ni Leonardo. At kahit ipaglaban mo pa yun, tatapak-tapakan kita hanggat kaya ko. Napaatras si Ella nang malakas sa hinawi ni Gina ang kanyang kamay. Hindi na nakasagot pa si Ella nang naglakad na paalis ang kanyang staff mom. Kahit ganoon, ay naniniwala si Ella na balang araw ay makukuha ng ari-ari na pinaghirapan ng kanyang ama't ina. Siya si Ella Diana Marie Vinavesta, 28 anyos ang edad, anak ng 2 bilyonaryong mag-asawang Vinavista, ngunit sa edad na 10 taon ay pumanaw sa sakit na stage 4 cancer ang ina. Sa yaman nila ay hindi ito naging sapat upang gumaling ang pinakamamahal niyang ina. Doon, nakilala ni Leonardo si Gina at napaibig kahit may 2 na itong anak sa labas. Ayaw man ni Ella sa bagong pamilya ay wala siyang nagawa. Simula sa edad 15 hanggang sa kasalukuyan niyang edad ay minamalit at inaaway siya ng kanyang bagong pamilya, lalong-lalo na ang kanyang stepmom. Hanggang sa naganap ang hindi inaasahan ni Ella. Nakaraang taon ay nakumatos ang ama ng halos 1 taon dahil ito'y naaksidente sa sinasaking eroplano pauwi ng Pilipinas, kaya lubos na nasasaktan si Ella. Nakailang ospital na sila kahit sa labas ng bansa ay inoperahan ng ama nito. Pero mapagbiro nga naman ang tadhana. Hindi ulit naging sapat ng kanilang yaman para magising ang ama sa pagkakakumatos. Hinay-hinay na binuksan ni Ella ang pinto ng kwarto ng ama. At nandoon, natutulog si Leonardo habang nakatusok ang mga aparato sa mga braso nito na nagsisilbing pasukan ng mga gamot sa araw-araw. At nasasaktan si Ella na makita ang ama sa ganong kalagayan. Lumapit siya sa ama at hinawakan ang kamay nito. Papa, si Ella to. Nagkausap po kami ng doktor kanina at nagsabi, gumalaw daw po ang kamay niyo kanina. Masaya po ako, Papa, kasi alam ko pong magigising ka na. Hihintayin ko pong magising kayo, Papa. Mahal na mahal ko po kayo at gagawin ko ang lahat para hindi masayang lahat ng pinaghirapan niyo para sa akin. Ilalaban ko pong karapatan ko. Hinalikan ni Ella ang kamay ng ama, sabay hawi sa luha nito. Gusto niyang yakapin ng ama, pero hindi nito nagawa, kaya lumalaban si Ella at palagi niyang ginalisal, naggagaling ang ama. 2 order ng classic chicken sa table 4. Okay, copy. Suot-suot ang apron, hairnet, at kaharapang mainit na mantika ay buong kaldo nagtatrabaho si Ella sa isang fast food chain. 10:00 na ng gabi nang matapos sa trabaho si Ella. Sa 5 buwan na pagtatrabaho sa kusina, ay nagmamanhid ang mga kamay nito dahil sa mainit na kalan. Ella, ayos ka lang? Napakurap si Ella nang lapitan siya ng isa sa katrabaho niya, pinapansin siyang nakatulala ito. Okay lang ako. Uuwi ka na ba? Isabay na tayo. Sure kang okay ka lang? Marami na kasi nakakapansin sa'yo na palagi kang tulala. May iniisip lang. Ganun ba? Oo nga pala. Ella, pwede bang magtanong? Naging usap-usapan kasi rito sa restaurant na papa mo raw si Leonardo, yung nagmamay-ari ng hardware doon sa kabilang highway at marami pang branches. Totoo ba na tatay mo siya? Hindi na nagulat si Ella sa tanong ng katrabaho dahil totoong kilalang Bonavista sa larangan ng negosyo. Oo, siyang papa ko. Saglit na nagulat ang katrabaho niya dahil yata sa estado ni Ella kahit ngayon kilala silang mayaman. Kung nagulat kayo dahil dito ako nagtatrabaho, gusto kong sabihin sa inyo na gusto ko lang maranasan ng magtrabaho ng ganito. At saka, pangarap ko kayang maging chef.
Pangiting saan niya Ella, kahit ang totoo ay pinalaya siya sa mismong kumpanya nila simula nung nakumatos ang kanyang ama. Ito'y kagawa ng kanyang stepmom at walang nagawa si Ella patungkol doon. Inaantok na naglalakad papuntang highway si Ella para sumakay ng bus pa uwi ng bahay. Nakakapagod man ay kailangan niyang kumayod at mag-ipon para sa kanyang sarili. Habang naglalakad ay kumuha sa atensyon ni Ella ang isang pamilyang masayang naglalakad sa may plaza. Naalala niya noon na magkasama silang nagbabanding ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Ang mga alaala na gustong ibalik ni Ella. Hawak kamay pa silang naglakad hanggang sa napagtanto ni Ella ang hindi na ulitin mangyari, lalo pa at wala ng ina at nasa malubhang kalagayan pang ama. Sa sobrang pagkatitig ni Ella sa pamilya na daanan niya, ay aksidente siyang nakabangga ng isang lalaking dahilan ng pagkawala niya ng balanse. Pero kaagad siyang sinalo nito. Are you okay, miss? Oo naman. Okay lang ako. Pinulot ni Ella ang nahulog yung bag at saka naman tumulong ang lalaki sa pagkuha roon. Kaya napating si Ella sa lalaki at nang magkatitigan ng mga mata nila, ay napakunot noo si Ella. Teka lang, familiar ka. Tinuro ng lalaking kanyang sarili na si Ella naman ang pilit na inaalala kung sinong kaharap niya. Sorry miss. I have a short memory kaya hindi kita maalala. But I will try to remember if you will give me an event kung saan man tayo nagkita. Sabi ko na nga ba? Ikaw ang isa sa member sa bandang The Trob nung high school. Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung kalaban na banda niyo noon. Yung Shiners. Tinalo niyo nga kami eh. Wait, are you saying you are Ella? Oo, ako nga. And you're Arthur, right? Oo, ako nga. Nice meeting you again, Ella. Nag-shake hands ang dalawa habang abot tengang ngiti dahil sa halos ilang taon nilang hindi pagkikita ay hindi nila aasahang muli silang magtatagpo. Arthur Liam Rodriguez. Siya ang isa sa mga schoolmate ni Ella nung high school. Hindi sila gaanong close noon, lalo pat magkalaban ng kanilang mga banda dahil pareho silang may grupo sa musika. May angking kagalingan sa gitara si Ella at drum naman si Arthur sa kabilang grupo. Pogi at halos pinipilahan ng mga kababaihan noon ang binata. Pero wala ni isa ang kumuha sa loob niya dahil focus siya sa pag-aaral. At ngayon, isa na siyang attorney. May bukas na coffee shop hindi kalayuan dito. Libre ko na. Hindi na nakayaw si Ella nang nagpumilit pa si Arthur. I didn't expect I would see you again. It's been 12 years? Oo, ang tagal na nga. Nagkawatak-watak na nga kami ng mga kasama ko eh. Yung iba, umuwi sa probinsya. May iba namang pinagpatuloy pagbabanda. Ikaw, kamusta na? Ayun, iba-iba ng dalo ng buhay. Yung isang kasama ko may pamilya na. Tapos yung isa, nasa California. At eto ako, pinagpapatuloy yung pangarap bilang attorney. Totoo? Hindi ko inaakalang attorney ka na pala ngayon, Arthur. Congratulations ha. Salamat, Ella. Ikaw, kumusta ka na ngayon? Saglit na natigilan si Ella. Dahil sa tuwing tinatanong siya kung kumusta ang kanyang buhay, ay hindi niya alam kung saan at kung ano pang ipapahayag niya. Eto, okay lang naman eh. Diyan sa tapat na fast food chain ako nagtatrabaho. 5 months na ako dyan. Ganun ba? Masaya ako para sa'yo. Tsaka, kumain ka na ba? Mas mabuting mag-order pa ako. Arthur, wag na. Uuwi na rin naman ako. Tsaka, baka maubusan ako ng masasakyan. Mahirap na. Ganun ba? If that's so, here's my card number. Call me if you want to talk of something or if you need help. Just call me right away. Natapos ang kanilang usapan sa pagbigay ng cord at mobile number sa isa't isa. Habang nasa bus si Ella, ay masaya siyang nagkita sila ng isa sa mga kaibigan noon. Humihikab na naglalakad papasok ng subdivision si Ella dahil medyo may kalayuan sa highway ang bahay niya. Napakunot noo siya nang mapansing may ambulansyang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Biglang lumakas ang pintig ng puso ni Ella at doon mabilis siyang tumakbo upang agad na marating ang bahay. Parang sinaksak si Ella nang makitang ama na tinatanggalan ng aparato sa mga nurse na nandoon. Maputla na ang balat nito at hindi na humihinga. Papa! Papa! Tumakbong umiyak si Ella palapit sa ama at mahigpit itong yakap. Naramdaman niyang maginaw na katawan ng ama. Wala na itong buhay.
Papa, gumising ka. Papa naman, huwag mo kong iwan. Napaluhod si Ella sa sahig dahil tila nawala ng buong lakas ang kanyang katawan nang makitang amang wala ng buhay. Kababalik niya lamang sa trabaho. Nagbabaka sakaling muling makikita ang ama, pero yun na pala ang huli nilang pagkita. Papa! Pasensya na po, ma'am, pero kailangan namin siyang dalhin sa morgue. Papa! Nakahawak pa rin si Ella sa kamay ng ama hanggang sa ang mga nurse na nagbitaw noon. Tinakpan na ng potensyala ang kanyang ama. Nakatayo lamang roon si Ella habang tinatanaw ang ama na dinala na sa loob ng sasakyan. Tila binagsakan ng langit si Ella sa nangyari at mas humigit yun nang marinig ang sigaw ng kanyang staff mom mula sa likuran. Ella! Hindi pa man nakakatingin si Ella kay Gina ay mahigpit na hinila ng kanyang buhok ang ikinasigaw ng dilaga. Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Hindi natuloy ni Ella ang kanyang mga sasabihin nang malakas siyang sinampal ni Gina. Ikaw? Dahil sa'yo namatay si Leonardo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ko magagawa kay Papa yan. Pero hindi pa natatapos ni Ella ang kanyang mga sasabihin ay pinutulan siya ng sagot ng kanyang stepsister na si Ami. Tumahimik ka, Ella. Pinatay mo si Papa. Ikaw may kasalanan kaya siya na-aksidente. Kung hindi ka tumawag sa kanya noon, hindi sana siya magmamadaling uwi galing States. Dahil sa'yo wala na si Papa ngayon. Mag-isip ka nga ng pagbibintangan mo, Ami. At sino ka ba para tawaging Papa ang ama ko? Hindi ka niya anak. At isa pa, sino bang makakapagsabi na maa-aksidenteng sinasakyan ng eroplano, ha? Kung wala kang maayos na sasabihin, tumahimik ka na lang. Kaya nga, di ba? Dahil sa'yo. Wala na si Papa dahil sa'yo. Tahimik at tulala si Ella na nakaupo sa mismong kama ng ama na ngayon ay wala na. Patuloy sa pagtulo ang kanyang luha sa mga sinabi nila sa kanya at mas bumibigat ang kanyang nararamdaman. Ngayon ay parang naubusan na siya ng pag-asa. Ella? Kaagad na hinawa ni Ella ang luha sa mga mata nang walang pasabing pumasok sa kwarto kanyang stepbrother. Bakit ka nandito? Di ba kasama mo ang kapatid at mama mo sa morgue? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, bakit ka nandito? Di ba dapat nandun ka? Di ba ikaw ang original na anak? Alam ko na. Hindi ka papupunta ni Mommy, tama? Umalis ka sa harap ko, Dave. Kawawa ka naman, Ella. Ang papa mo na nga lang naman ang iiwang mahal mo sa buhay. Nawala pa. Tumahimik ka. Umatras si Ella nang umupo si Dave sa kanyang tabi. At ngayon wala ng papa mo. Ako na nag-iisang lalaki rito sa pamamahay. Sabihin na lang natin, may karapatan ako. Wala nang magliligtas sa'yo. Ikinagulat ni Ella nang umakbay si Dave sa kanya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Ella, hindi naman tayo magkadugo, ba? Tsaka, hindi pa ba halata? May gusto ako sa'yo noon pa lang. Nagsasabi mo, kadiri ka. Umalis ka bago pa kita i-report sa pulis sa panghahawak mo sa akin. Tinulak ni Ella si Dave at saka tumayo. Subukan mong lumapit sa akin. Tatawag talaga ako ng pulis. Tapos ano? Gagawa ka ng problema sa pamilya? Sa tingin mo, maniniwala sila mommy sa'yo? Ella, ako ang anak. Siyempre akong paniniwalaan. Wala ka ng kakampingin, Ella. Wala ng papa mo. Malademonyong tumawa si Dave at nilapitan si Ella. Hinawakan ng dalawang kamay nito at hinaplos-haplos. Pero bago pa nilapit ang mukha nito sa kanya, ay malakas na hinipa ni Ella ang pagkalalaki ni Dave. Shit! Aray ko! Anong ginawa mo? Bastos ka! Yung napapala ng mga bastos at walang respetong tao. Tumakbo si Ella palabas at kaagad na sinara ang pinto. Ella! Bumalik ka rito! Huy, buksan mo ang pinto! Ella, buksan mo ang pinto! Nilak lang naman ni Ella ang pinto mula sa labas upang hindi makalabas si Dave. Dumiretso si Ella sa kanyang kwarto at nilakto. Maririnig doon ang sigaw ni Dave kaya tinakpan ni Ella ang kanyang mga tenga. Kusang tumulo ang mga luha niya mula sa pananakit ng kanyang staff mom, pangmamalit ng kanyang stepsister, pagkamatay ng kanyang ama, hanggang sa pambabastos ng kanyang stepbrother. At sa madilim na kwarto na yon
ay walang nakakaalam sa hinanakit na nararamdaman ni Ella. Dahil sa kaiiyak ay nakatulog sa sahig si Ella at nagising na lamang siya sa sigaw ng kanyang staff mom sa labas. Kaagad siyang napatayo nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng kanyang kwarto dahil may susi pala ang kanyang staff mom sa kwartong yon. Ikaw na babae ka? Halika rito. Ano ba? Bitawan mo ako. Kinaladkad ni Gina si Ella palabas ng kwarto kung saan galit na nakatingin ang dalawa nitong anak sa kanya na sina Amy at Dave. Akala mo hindi ko malalaman ha? Nanilak mo sa kwarto si Dave at gumagawa ka rin ng kwento na binastos ka ng anak ko? Tumingin si Ella kay Dave at bakas doon ang pagdadrama. Yung anak niyo binastos ako, kaya ako nagawa yun sa kanya. Wow! Gumagawa ka na naman ng kwento. How dare you to accuse my brother? Wala ka na talagang hiya, Ella. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tanungin niyo mismong anak niyo kung anong kababuyan ang ginawa niyo sa akin. Dave, totoo ba? Ma, at bakit naman kayo maniniwala sa babaeng yan? Wala naman yung ibang ginawa, kundi magbigay problema rito. At saka, anak niyo ako. Dapat mas paniniwalaan niyo ako. Na wala akong ginawa dyan. See?